Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, isda, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay channel of blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a channel of blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyo lahat sa mga masugid naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo din po sa iba't ibang panig ng mundo, welcome po sa ating programang Channel of Blessing. Makakasama natin muli ngayong gabi ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio and Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Virgie, at gayon din sa lahat ng mga masugid mong taga-subaybay sa iyong palatuntunan ng Channel of Blessing. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po dito sa ating palatuntunan Channel of Blessing. At syempre magandang gabi rin sa iyo sa ating bisita ngayong gabi. Thank you, Ma'am Sister Virgie. Okay, maraming salamat po, Ma'am Kathy. Ikinagagalak po nating makasama ngayong gabi mula sa Malabon City, si Mr. Rosita Torres o kilala sa tawag na Nanay Tess. Magandang gabi po, Nanay Tess. Magandang gabi rin po, Teacher Virgie, Ma'am Kathy, at sa lahat na nakikinig at sa lahat na Nanonood sa inyong programang Channel of Blessing. Teacher Virgie. Okay, maraming salamat po, Nanay Tess. At sa ating pong mga taga-subaybay, kayo ay nakikinig sa himpilan ng Pinoy Stream Versatile Radio. At para po sa ating social media account, Bernadette Alob po ang ating YouTube channel. At marami pong salamat sa patuloy na pag-subscribe at sa mga nagsishare po ng ating mga lesson. Okay, para po sa ating talakayan ngayong gabi, Ma'am Kathy. Ma'am Kathy, naranasan niyo na po bang maipit itong iyong hinliliit? Yung maliit na daliri? Parang. Pero naranasan ko ng maipit ang aking daliri. Aha. So, masakit. Kahit sabihin natin, maliit siya, parang malayo naman ito sa, bituka. Pero pag ito naipit, ramdam ng buong katawan ang sakit. Di ba ba? Oo, that's true. Pero, kahit anong daliri, pagka naipit, kahit sabihin 10 daliri yan, naipit yung isa, pwede po ba sabihin ng siyam, wala pa kaming pakialam sa iyo, daliri. Hindi pa pwede. Alam mo yun yung sinakasabihan nga, di ba, ng mga matatanda na sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di ba? And it's true. Alam mo yon, kahit naman sa pamilya, kahit yung pinakabata ang magkaroon ng problema, di ba? Akala mo walang impact, pero hindi. Mabigat ang impact sa buong family yon, Sister Bert. Opo, ayun po yan sa isang kasabihan na sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Tulad po ng ating panauhin, nakita niya po ang hirap ng kaniyang mga magulang at hindi niya matiis. Problema ng pamilya, kanya ring dala-dala. Pero bago po natin yan talakayin, ay nais ko po munang basahin ang talatang ito mula sa Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan
ng iyong mga kaluluwa. So, kapayapaang hanap kay Kristo matatagpuan. So, tawagin po natin muli si Nanay Tess. Nanay Tess? Opo. Okay. So, Nanay Tess, paano po ba ang nangyari na bakit sinabi niyo yung bigat ng problema ay aking dala-dala? Pwede niyo ba ikwento sa amin, Nanay Tess? Ay, opo. Ay, nung ako'y teenager pa po, ipinanganak ako sa Bacolod, Negros Occidental yun. Nung ako'y teenager, damdam ko talaga ang hirap ng buhay dahil sa una, marami kami magkakapatid. Pangalawa, walang permanenteng trabaho ang aking mga magulang, lalo pa ang aking tatay. So, damdam ko ang bigat at ang hirap bilang isang teenager. Hindi ko matiis na kita ko yung mga kapatid ko na ganyang kalagayan dahil sa hirap na ng buhay. Teacher Virgie. Okay, Tess, nung nag-aral kayo ng elementarya sa Bacolod po, at hanggang ano po ang natapos nyo, Nanay Tess? Ay, nung ako'y nag-aaral ng elementary, halos sa probinsya namin, halos grade 1 hanggang grade 4 po. Pero halos hindi matuloy-tuloy ang pag-aaral ko, gawa nga ng una-una, yun nga, sa hirap ng buhay. So, para magtuloy hanggang grade 6, kinuha ko ng tiyahin ko, kapatid ng nanay ko. At sinabi niya, kung gusto mo, sa akin ka na lang para ipagpatuloy mo kahit na grade 6 man lang ang matapos mo. So, para gusto kong makatapos talaga, pumayag ako kahit masakit sa loob ko na mawalay sa magulang ko. Pero tiniis ko yun para makapagtapos ako ng kahit na grade 6 man lang. Teacher Virgie. So, natapos yung grade 6, pero yung sinabi ninyo na ang hirap, hindi ko kayang tiisin. So, ano po ang ginawa ninyong paraan para masabi ninyo na gusto kong tulungan yung aking mga magulang na sa kanilang hirap? Bagamat talagang dapat magulang talaga ang responsibilidad. Pero ngayon parang gusto nyong tulungan sila doon sa kanilang responsibilidad. Paano po yun, Nay? So, pagkatapos ko nag-graduate ako ng elementary, ang sabi ko, uuwi ako sa amin para makasakali, makapag-aral ako na kahit man lang ng high school. So, nang umuwi ako, pinag-aaral naman ako ng tatay ko kahit na high school. Yun, dumating ng first year, nagtuloy-tuloy, second year, sa bandang huli, parang, sabi ko, paano ba to? Mag-uwi mo sa bahay, minsan, hindi pa nakapagsaing. Yung mga kapatid ko nandoon, naglalaro, halos, sabi nila, ate, hindi pa tayo nakapagsaing dito. Sabi ko, anong oras na? Parang, sabi ko, paano ba to? Galing ako sa school, wala kang pagdating sa bahay, wala kang kahit man lang anong makain mo, wala. So nag-isip-isip ako, kung ganito lang naman, nalaki yan, naawa rin ako sa mga kapatid ko, sabi ko, maghanap na lang ako ng trabaho para makatulong sa magulang ko at sa mga kapatid ko. Okay, so ano po yung unang trabaho na napasukan ninyo at saan po yun, Nanay Tess? Nung unang pumasok ako kasi nakatapos naman ako ng second year pero 2 months lang ang napag-apinan ko school. So, nag-isip, sabi ko kasama akong pinsan ko, sabi ko, maghanap tayo ng trabaho kahit anong trabaho, basta makapaghanap buhay tayo. So, sukan kami ng pinsan ko. Doon sa isang, may hasyenda sila, may paanuhan ng tubo.
So, dalawa kami. Kinuha ako bilang sidekick. Yung bang sama-sama sa kanya para mag-aral ng kung paano maghawak ng libro. Yung bang ilista mo yung pangalan para gagawa para ipasweldo doon sa tao. Sinasabi ko pag punta sa bangko, mag-withdraw ng yan, kung sweldo ng tao. Para na ako sa kasama niya. Tapos pinagkakitaan niya ako kung pangyari, may mga sirang mga sasakyan, yung kamukha ng lalagyan, yung sasakyan nila na lalagyan ng matubo, mga spare parts. Sa akin niya inaano, yung sa akin niya sinasabi, sinasamahan ko yung mga driver. Ako ang mahawak ng pera para pambili doon ng spare parts. Kumbaga, ako ang sa mayordoma. Katiwala. Mayordoma. Okay. Okay. So, paano po kayo napunta ng Maynila from Bacolod, Nanay Tess? Isa pa. So, siyempre, siguro mga 4 na taon din ako ako nanilbihan sa amo kong yon. Sabi ko, kung siyempre, kailangan din natin ng malaki-laking kita, di ba po? So, nag-isip ako, sabi ko, maganda pa pumunta na lang ako ng Maynila. Para alam mo naman ng Maynila nung araw, pagka sa Maynila, parang sikat ka ba? Siyempre, dito, maraming oportunidad na mapapapan dito sa Maynila. Virgie. Okay, so nung napunta kayo ng Maynila, ano yung hanap buhay na napasukan nyo dito sa Maynila? Ay, oo. Tapos, nung napunta ko sa Maynila, meron akong boss na may tindahan. Yung bahay niya, malaki siyang bahay. Tapos sa ibaba, grocery. So, yan. Marami kami, mga 3 siguro kami mga tindera doon. Ako, sabi niya, total pala, marunong ka rin pala yung maglista, marunong ako magkwenta. Sabi niya, meron akong tindahan dyan sa Hulo na gasan, ikaw i-destino ko doon para ikaw ang magbantay. Ay, sabi ko mabuti naman, sabi ko kung parang pinagkakatiwalaan naman ako. Sabi ko, salamat naman. At nandoon na ako napunta sa Hulo. Mayroong bigasan yung boss ko. Virgie. So, ibig sabihin, from Bacolod, napunta kayo ng Maynila. So, nasanay kayo sa mga tindahan na pagkakatiwalaan. Pero ngayon, ay may sarili na kayong tindahan mismo. Meron na kayo, nakabili kayo ng sarili nyong pwesto nung kayo ay nakapag-asawa. Paano po ba nangyari? At saan nakakuha ng pambili? Ang pambili ng pwesto. Okay, Nanay Tess? Opo. Yung nung diyan ako nagtitinda sa Hulo na siguro mga 4 na taon. Ay, hindi. Matagal-tagal din ako. Mga 15 years ako na nakapagtinda dyan eh. Ang katabi ko lang yung mister ko naman, yung binata pa dyan din sa kabila, may tindahan din sila. Tinda sila. Yung mais naman po ang tinda nila eh. So, madaling salita, nung nagsama kami, sabi niya, total may tindahan na kung gusto mo magtinda tayo. Nagtinda kami muna sa bangketa, yung sa harap. Sabi niya, magtinda-tinda tayo ng mga mga paminta-paminta, yung papiso-piso, parang ang tumpok-tumpok lang ganon. Nagtitinda sa umaga, ako naman nagtitinda doon sa Concepcion sa hapon. Yun, tulong-tulong kami dalawa. Kasi ganda yung, kumbaga sa mainam yung dalawa sa isa lang. Wala pa naman kami anak noon. Talagang ipon kami. So, nung tunghulo ay nagkaroon ng pwesto talaga na kailangan makakuha ka kung wala ka perang doon, hindi ka makakagawa. Sa awa naman Diyos, sa ipon ko, sa araw-araw,
Basta talaga, araw-araw, nag-iipon ako. Eh, para pagdating ng panahon na ganyan, mangyayari, paalisin ka ganito, meron kang maibigay na maibili agad at hindi ka mangungupahan. Okay, so ngayon may sarili na kayo mula doon sa pagtitinda sa bangketa. Ngayon ay may sariling pwesto na. Okay. So ngayon, Nanay Tess, pwede mo may kwento sa amin ng konti. Paano nyo nakilala yung Diyos na sabi ninyo sa pamagitan ng pagtitinda nyo ng gulay, meron kayong suki na Kristiyano. At ngayon ay Kristiyano na rin kayo. Paano po ba nangyari, Nanay Tess? Po. Ay, may suki namin sa gulay. Lagi yan din. So, ang ginawa, binigyan kami ng mababasahin at saka yung mga para yung matras na yung una, parang bantulot ako kasi sabi ko, siyempre pagka ang una natin na alam mo na bilang Katoliko tayo nung araw, parang bang sabi ko, tsaka na lang pagka meron akong time, sabi nyo, parang sabi ko pa yun, sabi niya, wala naman, sabi ng pagkapunta ka lang, makikinig, gano'n. Sabi ko, pagka may time ako, sige, pupunta ako. Tapos, pangalawang madalawang linggo, bumalik siya ulit. Binigyan ako ng invitation sa church na anniversary. So, para naman akong sabi niya, punta ka sa anniversary namin para naman makita mo yung sabi, sige, pupunta ako. So, nakapunta naman ako. So, afterwards, sabi niya, nung kinabukasan noon, sabi niya, kung pwede sana, iba-Bible study kita sa inyo. So, sige, pagka magkakataon, sabi ko, okay, magpa-Bible study mo. Virgin. Okay, so gaano katagal yung Bible study na to bago kayo talagang nakakilala sa Diyos? Nako, maniwala ka sa hindi, Richard Virgin, nako, halos 1 taon niya ako kumbinsi para makapakinig talaga. Pagpunta ko minsan paglinggo pupunta sa amin yan. Minsan sa ganun, tuwing linggo pupunta. Minsan sinasabi ko, sabihin mo nga, wala ako, may ginagawa ako, may ganun. Minsan nagtago ako, minsan. Parang talagang batulot talaga ako. Sabi ko, napunta na ako ng ninyo, nakapangibig naman ako sa church nyo. Nakapunta ko ng anniversary nyo. Siguro, tama na yun, sabi ko nun, sa sarili ko lang. Talagang linggo-linggo talaga ako. Nagpapursige talaga na iba-Bible study ako. So, paano po kayo nakakilala sa Diyos? Ibig sabihin, paano nabago ng Diyos ang inyong pananaw na dati, dala-dala nyo, problema ng pamilya nyo, wala na kayong tulog minsan sa pag-iisip, pag-aalala, pero ngayon, ano ang nangyari? Ano ang nagawa ng Kristo na to sa buhay nyo, Nanay Tess? Malaking pagbabago talaga, Teacher Virgil. Kasi nung araw na hindi pa ako Kristiyano, bugnutin ako Madali akong magalit. Masyado akong mataas ba? Sabihin mo, walang kibuan, wala man ako pakialam sa'yo. Pero nakita ko ang Panginoon, si Kristo. Nung ako'y nagsisi ng aking kasalanan, tinanggap ko siya bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Malaki ang ng buhay ko. Yung pasensyosa na ako ngayon, medyo hindi ko na pinapansin yung mga sa'yo, lalo na sa church, sa pinaanuhan ko, nasabi, nagbago ka na, may iba ka na. Naman, isang beses, may nagpunta saan kasi dinadala-dala yung Kristo rin na yun. Tuwing Martes ng hapon, naiikot dito sa bahay. Ikinukuha namin yan tuwing hapon. So, nung ako'y gano'n na, nagtataka sila. Sabi niya, mamayang gabi, sabi niya, dalhin namin sa iyo to ha.
Sabi niya, ikaw naman, sa iyo naman to. Sabi ko, pasensya na po. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ano, nag-iba ka na ba? Sabi ko, hindi ka ako, sabi ko, gano'n. Basta ka ako, pasensya ka na. Kasi, ganyan ako, pero iba na. Yung parang, inaanwa na ako, parang, ano na sila sa akin, parang andap ba? Andap. Hindi na yung dati na, maano sila sa akin. Pero ngayon, andap na sila. So, ang ano ko, nung tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso, yung bargain ko sa pamilya ko, at saka sa magulang ko na yung kahirapan. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang tulong ko sa kanila. Hindi ko sila pinababayaan. Parang gumaan, parang nawalan ako ng yung kapayapaan na hindi mabili ng kahit ano. Isip ko, napakasarap ang pakiramdam. Ngayon, kapag may Kristo ka sa puso mo, talagang nararamdam-ramdam mo na hindi ka nag-iisa kasi kasama mo ang Diyos talaga. Ito lang man pala ang gamot, sabi ko. Na kailangan mo pala ang Panginoon sa buhay mo, sabi ko ganun. Sa tagal ka ako na ganun. Bakit ko tiniis? Mabuti, napapasalamat ako. Dinala ako ng Panginoon doon sa lugar na yon na hinigtas ako. Sa year 90, ano yun? Naalala ko pa po nung tinanggap ko ang Panginoon. Ay November 6, 2011. Sa yun. Alas 6. Yung kapayapaan mo sa akin talaga. Napakasarap ang pakiramdam, Teacher Word. Okay. Tawin natin si Ma'am Cathy kung meron ka lang katanungan. Ma'am Cathy. Yan si Nanay Ted. Well, actually, alam mo yung kwento ng buhay ni Nanay Ted. Yan yung karaniwan na nakikita natin sa pamayanan. Alam mo yun, Sister Virgie. At si Nanay Ted ay isang magandang ehemplo ng kung paanong aligaga ang lahat, ang bawat pamilya, lalo na yung mga panganay na anak o kung hindi man yung nakakatandang kapatid, 'di ba? Na kumbaga namumblema kung paano makakasurvive sa bawat araw. Kung paanong may pagkain, yung makakatulong sa kanyang magulang para magkaroon ng pagkain. Ganon talaga lahat ng tao. Pero again, isang magandang ehemplo si Nanay Ted kasi makikita mo kung paanong kumilos yung Diyos sa kanya. Ginawa, yung kumbaga parang dati wala siyang sabi nga niya, masungit siya dati. Madalas mainit ang ulo kasi nga ang focus ng attention niya is yung talagang mag-generate ng pera, makahagilap ng ikabubuhay, 'di ba? Yun yung focus niya. Dahil sa ganon, nakalimutan niya yung isang importanteng bagay. At salamat dun sa nangulit sa kanya. Kasi kung hindi dahil dun sa nangulit sa kanya, hindi niya marirealize na parang kinakalabit lang siya ng Diyos na, ano ba, ito lang ako, nasa tabi mo lang ako, tutulungan kita, aakayin kita. It's a simple song na naririnig natin, Footprints in the Sand. Diba? Sino yung nakikita natin isang pares na paalam? Kasi hindi mo alam, karay-karay ka ng Diyos. Sa lahat ng hirap mo. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. And si Nanay ay hindi naiiba sa maraming Pilipino. Ako at ang iba nating mga kababayan na nanonood ngayon, I'm sure, ganyan din yung kanilang pag-iisip. Pero isang paalala ang karanasan ni Nanay Ted, ang kahalagahan ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kung wala ang tulong niya, kung wala ang gabay niya, hindi ka magtitiwala sa kanya, dala-dala mo ang bigat ng mundo.
pinagagaang ng Diyos yung iyong kahirapan, yung iyong pagkabalisa sa maraming bagay, siya yung nagdadala nun. At maraming salamat, Nanay Ted, kasi nagkaroon ka ng pagkakataon na Nanay Tess, na nagkaroon ka ng pagkakataon at lakas ng loob na ibahagi sa marami nating kababayan. Dahil sigurado ako, Nanay Ted, ang buhay mo ay katulad din ng buhay ng maraming Pilipino. Sigurado ako dyan. Alam mo yun? Kasi yan yung karaniwang Pilipino na nakikita natin kahit hindi dito sa ating bansa, kahit sa ibang bansa. Ganyan ang mukha ng buhay. At ang isang paalala ang buhay ni Nanay Tess sa atin na kinakailangan kilalanin mo lang ang Diyos, magtiwala ka sa Kanya, tawagin mo siya. Dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan kung paano ang pangangailangan mo ay ipagkakaloob niya. Diba? And thank you, Nanay Ted. It's nice meeting you. Natutuwa ako dahil pinaalala mo na naman. Pinaalala mo yung buhay ko noon. Pinaalala mo yung, I'm sure yung ating mga kababayan, pinaalala ninyo yung buhay din na nararanasan nila. At kapit lang, sabi nga, kapit lang sa lahat ng panahon. Laging magtiwala at manalig sa Kanya. At salamat dun sa taong nagtiyaga, nangulit sa'yo, dahil kung hindi rin naman sa taong yon, hindi mo marirealize na andito lang pala yung Diyos sa tabi ko, hindi ko pinapansin. Diba? Mr. Reggie? Ma'am Cathy, ang kagandahan nito, no? Iba yung kagaya limbawa ng mga minsan na kaka-interview natin na meron silang bigatin or hirap na dala-dala, pero dahil sa bisyo o dahil sa kasalanan. Pero siya ito, itong bigat niya, iba Yung bang bigat niya dahil nakikita niya yung mga mahal niya sa buhay. Yes. Yun yung pati siya nawawala ng kapayapaan kasi ang iniisip niya, paano yung pamilya ko? Paano siya mag-generate ng pera? Gusto niya man tulungan pero wala siyang kakayanan. Pero sabi ko nga, talagang napakahusay, napakabait ng Diyos. Kumbaga, inihanda siya doon sa mga trabaho na pinagdaanan niya, pinagkatiwalaan siya o tagalista lang siya. Tapos doon, tige, tagatakal ka ng bigas. O diyan ka sa palengke. Yung pala preparation na ng Diyos kasi isang araw, doon din siya bibigyan ng Diyos ng sarili ng pwesto. Yes. O, di ba? Oo. At saka hindi lang yon. Ang isang magandang bagay na kung merong katangian si Nanay Tess, ay yung yung pagiging tapat. Alam mo yon? Hindi siya pagkakatiwalaan nung mga pinasukan niya dahil nakitaan siya ng katapatan. At yun ay isang magandang magandang motivation yon sa ating mga kababayan. Na kahit na naghihirap ka, kahit mahirap ang buhay, huwag mong alisin yung pagiging matapat mo dahil may reward sa kabutihan na ginagawa mo. Diba? Mr. Reggie. Okay, so maganda po yan. So balikan natin si Nanay Tess. Yung encouragement po na pwede nating ibigay sa ating mga tagapakinig ngayon, Nanay Tess. Opo. Ito lang ang masasabi ko kamukha. Yung kagaya ko ng isang nanay, ito lang ang masasabi ko, encouragement sa lahat, na wag natin ikahiya kung ano man ang trabaho na meron tayo. Pangalawa, basta tayo, ang trabaho natin, sabi nga nila walang mahirap sa taong nagsisikap sa buhay. True. At ang basta tayo may determinasyon sa buhay, kahit anong trabaho, basta ito ay marangal, malinis, at wala kang inaagrabyadong tao. At kasama mo palagi ang Panginoon. Yan ang sinasabi ko. Ano man ang dala-dala natin sa buhay natin,
Ano man ang problema, ano man ang pagsubok, pagkalagi natin kasama ang Panginoon sa ating buhay, ano man ang gagawin natin, lagi wag natin kakalimutan pasasalamatan. Dahil siya lang talaga ang nakakaalam, siya lang ang magbibigay ng kapayapaan sa tao na nagtiwala sa Kanya. Ika nga dito sa Bible na sinasabi nila sa 1 Peter 5:7. Sabi nga doon, ang pinasabi sa Bible na ito. Ilaga. Ang mga alalahanin, sabi nga, ibigay mo sa akin at ako nagmamalasakit lamang sa iyo. Kung kakalimutan. Ang Diyos, hindi natin kaya yan sa sarili natin. Pero kung ibigay natin ang ating mga kabalisahan sa buhay, siya ang magbibigay naman sa atin ng kapayapaan. Casting all your cares upon Him and He will care it for you. Okay, maraming salamat po, Nanay Tess. Ma'am Cathy, meron pa po ba kayong karagdagan? Casting all your care, Ma'am Cathy, ha? Casting all your care. Hindi, simple lang. Talagang patuloy lang na magtiwala sa Diyos sa kahit na anong panahon. Dahil, alam mo yun, there was one time na talagang habang naglalakad ako, paakyat ako sa overpass ba tawag doon? Overpass. Nakikita ko hindi ko alam kung bakit ako naiyak nung nakita ko yung matandang lola na matanda na nga lola pa no. Walang nagpapadukot po ako para mag-isip po kayo. Pero kasi yung lola na nandun sa tapos may apo siyang dala-dala. Alam mo, hindi ko alam kung bakit parang may kirot sa puso ko. And sabi ko, bakit ba may mga taong naghihirap? Bakit ba kinakailangan may mga matatanda o mga bata na nagugutom? Alam mo, tumingala lang ako sa langit. Nagdasal lang ako habang naglalakad ako. And sabi kong gano'n, Diyos ko, tulungan mo ko. Maging bahagi sana ako at maging instrumento ko. Maging instrumento ninyo ko para yung mga kapwa ko Pilipino na ganito ang sitwasyon ay matulungan. Wala akong pera. Pero alam ko, bibigyan mo ako ng pagkakataon para matulungan sila. Alam ko ang nararamdaman ng isang taong nagugutom, nalilipasan ng gutom. Alam ko yung taong ulanin, arawin sa kalsada. Hindi biro, diba? At kahit na sinong may puso, hindi mo kakayanin na ang kapwa mo, ang kababayan mo, nahihirapan. At nakikita mong umiiyak dahil sa gutom. At lagi ko lang dinadasal. Ang dasal ko hindi para sa sarili ko lang o sa mga mahal ko sa buhay. Hindi laging ang panalangin ko, sana matapos na yung nagutuman sa buong mundo at sana wala na mga Pilipino na naghihirap pa. At sana lahat maging mahusay ang pamumuhay. Alam kong hindi madali, hindi naman perpekto ang buhay Pero lagi kong dinadasal sa Diyos na ano man yung nangyayari ngayon, alam kong may mga dahilan. At alam ko na tinuturuan din tayo ng Diyos. Na kung minsan may mga taong nakakalimot sa Kanya. At tayo na nakakakilala sa Diyos, tayo yung instrumento para sila ay bumalik o tanggapin ang Diyos. Muling magtiwala sa Kanya dahil at the end of the day, hindi tayo matitiis ng Diyos. Sabi nga higit kanino man, mas alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Diba?
Sister Virgie. Ako ayoko. Okay. Hanggang parang ako umiiyak. Nanay kasi. Nanay kasi, napaiyak mo ako eh. There's our language ng ano. Okay. Okay, so marami pong salamat dyan sa buhay na patutuo ni Nanay Tess. At ito naman po ang ating iwanan sa ating mga tagapakinig. Tulad po ng ating katawan na dinisenyo ng Diyos, sa bawat bahagi ay nagtutulungan, gayon din ang bawat miyembro ng tahanan dapat nagpapalakasan. Ito ang nais ng Diyos, huwag natin buhatin mag-isa ang problema, kundi isama natin siya. Okay? So oras na po para tayo ay magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat din po sa ating mga naging panauhin, kina Nanay Tess at kay Ma'am Kathy. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sister Virgie, at kay Nanay Tess sa inyong oras. Po, Teacher Virgie, Ma'am Cathy, magandang gabi po. Okay, so maraming salamat po. Tandaan po natin, be a channel of blessing today. Hanggang sa susunod, ako si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing, Channel of Blessing, Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a channel of blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a channel of blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.